Para po sa devotion natin, patungkol po sa sinless perfection. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung concept na dying daily. Die to self daily. Tayo po itinawag ng ating Panginoong Hesukristo upang mamuhay ng may kabanalan. Now, yung pagiging maayos, pagiging matuwid, hindi po yan nangyayari overnight. Hindi po tayo nagiging mature overnight. Yung naging Kristiyano ka ngayon, natulog ka, kinabukasan, mature ka na. Wala pong ganon. Kaya mga kapatid, kinakailangan nga lalo ng pagmamahal at pasensya para sa ating kapwa, lalo na sa mga bagong Kristiyano, kasi wala namang nababago overnight. Kahit naman ikaw at ako, hindi naman tayo nabago instantly. Na ngayon tayo nakakilala sa Panginoon, na tuklasan natin Ebanghelyo ngayong araw, tapos kinabukasan, mature ka na. Nabuo na yung disiplina mo na nanalangin ka everyday, nabuo na agad yung disiplina mo, nagde-devotion ka everyday, nagbabasa ka ng Biblia, natututo ka ng yung dating palamura na bibig biglang nawala. Tapos natutunan mo ng magkaroon ng maayos na pananalita. Hindi naman po nangyayari yon overnight. So, yung Christian life po, it's a long process. In fact, it's a lifelong process. Ito po ay habang buhay na proseso. Sapagkat hanggat tayo nandito sa ating laman na ito, tayo ay pinoproseso ng Diyos. We are in the process of sanctification. Yun po yung term na ginagamit namin sa seminary, no? Sanctification. Ibig sabihin, we are being sanctified. Sa Tagalog po, mas mahirap, pinagpapaging banal. Ibig sabihin, nasa proseso tayo ng pagpababanal. At ang proseso po sa atin ay walang iba kundi ang Santong Espiritu. So, we are in the process of purification or sanctification. Now, ang dulo po nun ay glorification. Ibig sabihin po, someday, we will be glorified. Tayo po ay magkakaroon ng bagong katawan na perfect. Yan po ay mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Magkakaroon po tayo ng resurrected body at yung katawan po natin ay kasing perfect na ng katulad ng sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, for the meantime, habang tayo nandito sa laman, ang ginagawa po natin ay dumedepende tayo sa kapangyarihan at impluwensya ng Santong Espiritu. So, ulitin ko lang po yung isa kong puntos ron na gusto kong bigyan ng diin dito sa ating extra video. Yung pagdepende sa Santong Espiritu. Ito po yung umaga pa lang, nananalangin ka na ang Santong Espiritu ay mangusap sa iyong puso. At yung Santong Espiritu ang magsasabi sa iyo, magdidikta sa iyo kung anong dapat mong gawin throughout the day. How you will, minsan kasi when it comes to our speech, minsan ang hirap bantayan yan or madalas di talaga natin mabantayan yung ating bibig. Pero alam niyo po, sa umaga pa lang pag tayo nanalangin, humingi tayo ng gabay at nagpasakap tayo sa Santong Espiritu, yung Santong Espiritu na mismo ang mangungusap sa atin every time we speak. At yung speech natin na minsan or madalas na puno ng mura o kaya puno ng mga masasamang mga bagay na hindi nakaka-encourage, hindi nakakapagpalakas ng ibang tao, sa halip nakakasakit pa, lahat po yun, maiiwasan lahat po yun sa tulong at pagpapalakas ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Kaya po napakalaga na umaga pa lang sinusuko na natin yung ating mga sarili, yung ating speech, yung mga titingnan ng ating mga mata, yung mga pakikinggan natin, yung gagawin ng ating mga kamay, lahat po ito ay sinusuko na natin sa impluwensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu upang ang Diyos ang masunod sa ating mga buhay. Now, ang Santong Espiritu ba ay yayayain tayo or aakayin tayo patungo sa masama sa isang lugar na ikapapahamak natin? Of course not. Ang Santong Espiritu, mga kapatid, ay merong iisang misyon. Ang misyon po ay ilapit tayo sa kalooban ng Diyos. Dalhin tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Now, when you are at the center of God's will, you are protected. You are under God's favor. You are under God's blessing. Now, kung hindi ka sumunod sa Santong Espiritu, you will, if you follow your own desire, your sinfulness, at dinala ka nito sa isang sitwasyon na, namumuhay ka ng makasalanan or ipinamuhay mo yung isang desisyon na mali at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, don't expect that you are under God's favor or blessing or protection. Sa katunayan nga, every time we follow our sinful desire,
kung ano yung pinili natin, yun na rin ang nagiging kaparusahan natin. And we become vulnerable. Pero dito sa sentro ng kalooban ng Diyos, we are invincible. Ibig sabihin, hindi tayo magagapi. No one can defeat you. No one can destroy you. Not even Satan can destroy you or can do something harmful to you because you are protected. You are under God's favor. You are under God's blessing. So tayo po mga Kristiyano, we follow the will of the Spirit. We follow the voice of the Spirit. And it is the goal of the Spirit to lead you to be at the center of God's will. God wants you to be God wants you to be in a situation that you are favored, that you are blessed, that you are protected. So I hope lahat po tayo magkaroon ng ganong klaseng attitude na nakikinig tayo sa tinig ng Santong Espiritu. At tayo po ay mapunta dun sa isang sitwasyon na masasabi natin na meron tayong kapayapaan, meron tayong kaligayahan, meron tayong kapanatagan because we know that we are doing the will of God. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.